Hi guys, this will be the last part ng video ko dun sa day 1. So, game na. Para mabilis na. Yun, dumating ko sa train, dun sa train station, nangintay kami ng train. Tapos, may time siya, sobrang eksakto nung time. Pag sinabing 3:10, darating ng 3:10, hindi katulad sa atin na pagkatapos sasabihin dun sa LRT, di ba, 12 minutes. Tapos meron pang darating the train will arrive in 15 minutes. Tapos pagdating ng 15 minutes, meron pang short while. Di ba nakakatawa yun? Uh, dito talaga pag sinabing 15 minutes, mag zero, darating na talaga. Hindi katulad sa atin, meron pang in a short while. So, yon pagdating ng train, medyo na-amaze ako dun sa talagang on time nila. Talagang Germans are on time lagi. Sumakay kami, may mga cars na parang may compartment, tapos may cars na hindi compartment. So napasakay kami dun sa may train car na walang compartment, so nagkahiwalay-hiwalay kami. Hindi naman masyadong malayo, pero hiwalay ako kanila Efren. Si Mikoy medyo by this time nahihilo-hilo na, so nakatulog siya. So kami dalawa ni Efren naghintay nung boses na magsasabi ng Regensburg, Hofbahnhof. Nung nakita ko na yung Arcaden, which is yung pinakasenyan, yung mall nila, Arcaden ang tawag, yung Regensburg, medyo nawala na yung kaba ko, nawala na yung pagod ko, kasi at last actually, nakarating na kami ng Regensburg. So, nung pagkababa namin, kahit pagod na ako, nilakasan ko na lang yung loob ko, nilakasan ko na lang, parang nag-act na lang ako ng malakas pa ako para makarating kami ng bus, at saka makarating namin ng University of Regensburg para mabilis na. Kaso, nung paglabas namin ng station, at alas na kami kasi minigay sa aming guide ni Miss Schneider hanggang pagdating na ng Regensburg. So, hindi naman alam from Regensburg to the university. So, si Mikoy, buti na nagbabasa ng booklet. Nakita na sa booklet na may instructions kung paano makarating ng university. Sinabi na sasakay daw ng bus 11. Kaso, nangyari, hindi naman alam kung anong side. 6 and 11 yung nakasulat dun sa booklet. Sumakay kami ng 6, pero pinababa kami. Hindi daw pwede doon. Hindi ako binenta ng ticket. Tapos medyo naiiritan na si Mikoy kasi sobrang bigat nga ng gamit niya. Ako din, mabigat din. So medyo nagkakapikunan na. Hindi naman super, pero parang, Tapos, sumakay kami ng 11, pinababa uli kami. Si Efren na yung kumausap nung by this time. Nagbayad, ano yun? Okay, anyway, basta pinababa uli siya, tapos in-explain sa kanya, dahil siya yung nakapag-aral ng German sa amin, in-explain sa kanya na kabilang side pala dapat. So, hindi lang siya by number. Yung mga bus dito, may 11 na papunta, may 11 na pabalik. So, doon daw kami sa kabilang side. So, sumakay kami doon. Mali na naman. Basta, for some reason, nagkamali na naman kami ng sakay na pinababa na naman kami nakasakay na kami, tapos mali na naman yung bus. Bumaba kami nung sa next stop. So, ang ginawa namin, doon kami naghintay ng tamang stop. Eventually, nakasakay kami ng tamang bus, tapos binaba kami sa University Mensa. Kaya na, nung pagdating namin sa University Mensa, hindi na naman namin alam kung saan. Buti na lang may map. Hindi namin alam kung paano saan namin ipipinpoint, kung saan eksakto kami doon sa map. Kasi in German nga, tapos ang hirap-hirap ng mga landmarks. Yun, pagdating na namin, nakita ko yung sign ng Regensburg na logo. So, tuntua ako kasi nandun na nga. Nandun na kami. Tapos, by this time, nasa 5:50 na ata ng hapon nun. Umaasa na kami na bukas, pero actually hindi na kami hopeful nun, pero tinry lang namin. Buti na kami nagtry kami kasi pagpasok namin, may nakausap kaming matandang lalaki, tapos tinuro sa amin ng building ko sa si Miss Schneider, tapos sila Efren at si Mikoy pumasok. Ako hindi na. Naghintay na ako sa baba, kasi ako na nagbantay ng gamit kasi hindi ko na talaga kaya. Sobrang sakit na ako sa katawan ko. Yun, nandun pala sila. Tapos yun, nakuha na namin ng keys, tapos nag-usap-usap, tapos may masamang balita na baka hindi raw makredit yung subjects namin pag maaga kami umalis, so gagawin pa namin ng paraan, sana Lord makredit pa, and yun. Pagdating namin dito, tapos nung nakasettle in na kami, lumabas uli kami para kumain, nag-McDo kami, McDo kasi na lang yung bukas. Tapos yun, medyo natulog namin, nakarating kami. Yun lang. Bakit ang kwento? Pero okay na. Hayaan nyo na. Tsaka ko na lang i-elaborate yung mga nangyari. Sobrang grabe lang yung nandito lang ako sa Regensburg yung pinakamatindi. Okay? Bye guys, and ingat.